Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malawak ang naging pinsala ngayon sa giyerang naganap sa pagitan ni Tanggol at ng mga girero. Hindi lang yun, marami sa mga sibilyan ang nasawi at nadamay sa ginawa nga ng mga girero na pagpapasabog sa buong Maynila. Samantalang, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Tanggol. Agad niya nang pinulong ang kanyang mga kasama at dito nga sinabihan niya ang kanyang ninong Mando na kasalukuyan ng hepe ngayon ng naturang presinto ay kinakailangan umanong ipakalat sa buong lugar ang kanyang mga nasasakupan at siguraduhin na hindi na madadagdagan pa ang mga sibilyan na nawalan nga ng buhay. Agad nga ngayong sinabi nitong si Mando na gagawin niya ang lahat at lilipulin niya ang kanyang mga kasama para panatilihin na maging ligtas ang iba pang natitira. Kaya itong si Ponggay ay agad ngang sinabi kay Tanggol na sasama siya sa paglusob sa mga girero. Subalit, hindi na nga pinayagan pa ni Tanggol na sumama itong si Ponggay dahil alam ni Tanggol na masyadong delikado at tuso ang mga girero. Pinangako nga ni Tanggol na babalik siya pagkatapos ng lahat. Nag-aalala naman itong si Ponggay dahil alam niya na hindi biro ang magiging laban ni Tanggol sa mga girero, lalo't hindi lang mga girero ang kalaban ni Tanggol. Naririto rin ang kanyang dating ama-amahan na itong si Rigor Dimagiba. Kaya naman habang pumunta itong si Tanggol doon ay patawa-tawa na lamang si Miguelito at Roberto dahil tuluyan na umanong kumagat sa pain si Tanggol. Ang hindi alam nitong si Tanggol na sa pagpunta niya roon ay marami nang nakaabang na mga bomba at mga kasamahan nila Roberto at Miguelito at Rigor na sasalubong kay Tanggol. Kaya sa paglapag ni Tanggol doon ay dito na pinasabog ni Roberto ang nilalakaran ng ating bida. Ngunit dito pa rin talagang mapaglaro ang tadhana. Pinapaboran si Tanggol dahil nakakaligtas siya sa mga pasabog at bomba na inilagay nga ni Roberto doon. Samantalang tuluyan na ngang napasok ni Tanggol ang naturang gusali na tinutukoy ni Roberto at Miguelito Trigor na naroroon ang mga hostage na ginawa nga nitong mga girero. At naroroon din itong si Marites. Nakaabang naman si Rigor sa di kalayuan, naghihintay ng tamang pagkakataon, habang itong si Miguelito ay tila ba excited na makaharap si Tanggol. Kaya naman hindi naglaon ay dito nga isa-isang napatumba ni Tanggol ang kanyang mga kalaban hanggang sa umabot na sa punto na natuntun at narating na ni Tanggol ang mga kwarto na pinaglalagyan nga ng mga hostages. Kaya naman si Marites, habang naririnig niya si Tanggol na nakikipaglaban dito kay Miguelito, ay ginawa naman ni Marites ang lahat. Pinilit niyang utusan ang isa sa mga hostage doon na kunin ang matalim na bagay at putulin ang tali na nasa likod nga nitong si Marites. Wala namang kaalam-alam si Rigor na habang nag-aabang siya kay Tanggol ang pagkakataon ay dito naman nakalaga na si Marites. Kaya kumuha nga ng matigas na bagay si Marites at agad niyang ipinukpok sa ulo ni Rigor. Subalit dahil mahina ay dito nga nagkaroon ng pagkakataon si Rigor na suntukin sa tiyan itong si Marites, dahilan para bumulaga ito, habang ang iba pang mga hostages na nakatali ay sinisikap nga na tulungan si Marites. Subalit dito pinaulanan ng bala ni Rigor ang mga ito dahil tuluyan na ngang nakaalis si Marites. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita nga ni Tess si Tanggol na sakalsakan na itong si Miguelito. Si Miguelito na halos hindi na makapagsalita, kaya naman agad ngang sumigaw si Marites na, "Tanggol, anak!" Ngunit itong si Tanggol, sinabi ni Tanggol na tumakas na ang ina bago pa man siya tuluyan ng iba pang mga kalaban. Kaya naman nakinig si Marites, dali-dali siyang bumaba ng hagdan dahil narinig niya na rin si Rigor na sumisigaw na tila hinahabol siya nito.
Sa pagkakataong ito ay dito nga sinikap ni Tanggol na malagutan ng hininga si Miguelito upang mas lumiit ang tsansa na ang mga kalaban niya ay sasakupin siya. Ngunit itong si Roberto ay biglangang natauhan. Dito niya binaril sana si Tanggol, subalit ang bala ay tila minalas dahil kay Miguelito ito tumama. Kaya naman si Miguelito ay nawalan na ng buhay sa mga oras na iyon at dito nga sinikap ni Tanggol na habulin si Roberto, subalit mabilis itong nakaalis. Kaya naman si Tanggol ay dito niya nasalubong si Rigor na noon ay galit na galit nga at nais na siyang paslangin. Dito nagpang-abot ang dalawa habang itong si Marites ay sinisikap niya nga gawa ng paraan kung paano niya matutulungan ang anak. Sa pagkakataong ito ay nakita na lamang ni Marites si Tanggol na wala ng malay at agaw buhay, lalo't nakaturok sa kanyang tiyan ang kutsilyong ginamit ni Rigor upang masaksak ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nagsisisigaw si Marites at humihingi ng tulong na tulungan umano ang kanyang anak. Dito dumating na si Mando. Nagulat si Mando sa nakita niya. Itong si Marites ay sinabi niya na kailangan siyang tulungan ni Mando dalhin si Tanggol sa ospital. Kaya dali-daling ang kinarga ni Mando si Tanggol at dinala ito sa ospital upang magamot habang itong si Roberto ay nawalan na ng buhay. Si Tanggol ay nag-aagaw buhay naman ngayon. Itong si Rigor ay tumatakbo nga ito na tila hinahabol siya ng taong bayan. Kaya naman dito nagkataon na nakita nitong si Mando si Rigor. Kaya sa pagkakataong ito ay mismong si Mando nga ang tatapos sa buhay ni Rigor. Dito na pinutol ni Mando ang pagkakaibigan nila ni Rigor.